Binatang-binata ka na nga talaga. Hindi na ikaw yung binatil yung huli kong nakita bago ko bumalik ng Amerika. Sabi niya sa akin, hindi binibitawan ang pagkatitig sa aking katawan. Kakaibang pakiramdam ang lumukob sa buo kong pagkatao sa paraan ng kanyang pagkatitig. Para itong may binubuhay. Parang may sinisimulan. Nako tita, wag po kayong masyadong tumitig. Baka po maakit kayo nitong mga abs ko. Biro ko, pero hindi siya natawa. Paano kung sabihin ko sa'yong huli na ang paalaala mong yan? Kasi naakit na ako. Nagulat ako sa sinabi niya at hindi ako nakaimik. Kung hindi lang kita pamangkin, baka ako na mismo ang humila sa'yo. Napamaang ako sa sinabi niya. Tita ko pa ba to? At hindi ko rin maintindihan kung bakit naramdaman kong humigpit ang pantalon ko. Makakaya ko pa kayang magpigil sa mga susunod na araw? Makakaya ko pa kaya siyang tingnan bilang tita ko? At hindi babaeng pinagnanasahan. Madaling sabihin na kaya mong tanggihan ng tukso. Madaling isipin na kaya mong patayin ang apoy. Pero kapag nasa mismong sitwasyon ka na, kapag nasa mismong pintuan mo na ang tukso, mahirap na itong tanggihan. At habang tumatagal, hindi mo na lang namamalayan, kusa ka nang nagpapatangay sa agos nito. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga followers at subscribers ng channel na to. Tawagin nyo na lamang po akong Mark, hindi ko tunay na pangalan. Ako po ay 28 taong gulang na. Nakatira ako sa Batangas, sa lumang bahay ng pamilya namin. Yung bahay na kahit ilang beses nang pininturahan ay parang ayaw pa ring mawala ng amoy ng kahapon. Dito ako lumaki. Dito rin ako bumalik ng tuluyan matapos ang ilang taong pakikipagsapalaran sa Maynila. Nagtrabaho ako bilang site engineer sa isang maliit na construction firm sa bayan. Hindi ganun kalaki ang kita, pero sapat para sa araw-araw. Maaga akong gumigising. Huling umuuwi, at sa pagitan nun, paulit-ulit lang ang takbo ng buhay. Wala pa akong asawa, Miss Hart. Wala ring nobya sa ngayon. Hindi dahil ayaw ko. Siguro dahil hindi ko palang talaga nahahanap ang taong para sa akin. Nagbago ang lahat ng takbo ng buhay namin nang magkasakit ang lola ko. Nagsimula yon sa simpleng pagkahilo. Akala namin napagod lang sa kalalakad sa palengke. Hanggang isang umaga, hindi na siya makabangon ng mag-isa. Dinala namin sa ospital, doon sinabi ng doktor na mahina ang puso niya at kailangan ng bantay palagi. Mula noon, ako na ang kadalasang naiiwan sa bahay kapag wala ang tatay at nanay ko. Ako ang nag-aasikaso, nagbabantay, nagluluto, at minsan tahimik na nagdarasal kahit hindi naman ako sanay. Dahil sa pagkakasakit ni Lola, isa-isang nagsiuwian ang mga anak niya. 4 kasing magkakapatid sila Papa at siya ang bunso. Ang ikalawa naman sa kanila ay si Tita Jem. Matagal na siyang nasa Amerika. Doon na nag-aral, nagtrabaho at nag-asawa. Kung tutuusin, bihira ko lang siyang makita noong bata pa ako. Tuwing may bakasyon lang o kung may espesyal na okasyon. Sa alaala ko, palagi siyang nakaayos. Palaging may dalang tsokolate o pasalubong. At palaging nakangiti at may magaan na aura. Isang gabi, sinabi ng tatay ko na uuwi raw si Tita Jem. Hindi ko alam ang mararamdaman ko noon. Parang may bumigat sa dibdib ko pero hindi ko maipaliwanag kung bakit. Siguro dahil matagal na siyang wala. O siguro dahil sa tuwing uuwi siya. Ibig sabihin, malala na talaga ang sitwasyon ng lola. Dumating siya isang hapon. Tahimik, walang engrandeng salubong. Mag-isa lang siyang umuwi. Hindi na niya isinama ang mga anak niya dahil may pasok pa raw ang mga to. Ang asawa naman niyang foreigner ay may trabaho raw. Payat siya kumpara sa naaalala ko. Pero nandun pa rin ang tindig. Yung pagka-sophisticated niya mula pa nung una. Yumakap siya kay Lola ng mahigpit. Hindi umiiyak pero nanginginig ang mga kamay. Nang tumingin siya sa akin at ngumiti, doon ko lang napagtanto kung gaano na siya katagal na wala. Kinabukasan,
Maagang-maaga pa lang ay gising na ang buong bahay. May kakaibang sigla sa kusina. Yung ingay ng pinggan, tunog ng kutsara at tinidor, at halak-hakang matagal nang hindi naririnig sa bahay namin. Si Nanay ang namamahala sa pagluluto, habang si Tita Jem ang tumutulong sa paghiwa ng bawang at sibuyas. Si Papa naman nakaupo sa dulo ng mesa. Nagkakape habang binabantayan si Lola. Umupo ako sa tabi nila. Sinisiguradong maayos ang sandalan. Hinawakan Tita Jem ang balikat ko. Salamat ha. Mahina niyang sabi. Buti nandito ka palagi. Walang anuman po tita. Kahit ano basta para sa pamilya. Ngumiti siya, pero parang may kung anong lungkot sa mga mata niya na hindi ko agad mawari. Nang handa na ang lahat, sabay-sabay kaming naupo. Simpleng almusal lang. Itlog, tuyo, sinangag. Pero parang may pista sa mesa. Kwento dito, tawanan doon. Nagkwento si Papa na mga kalokohan namin noong bata pa ako. Si Tita Jem naman, tahimik lang na nakikinig. Paminsan-minsan ay tumatawa rin. Hanggang sa mapunta ang usapan sa akin. So Mark, biglang tanong ni Tita Jem habang naglalagay ng kanin sa plato ko. Wala ka pa rin bang nobya? Nabulunan ako sa iniinom kong kape. Wala pa po tita. Sagot ko sabay ubo. Talaga lang? Singit ni Papa sabay tawa. Kasi naman, choosy yan. Iniwan na nga ng huli niyang nobya. Pa, babala ko. Bakit naman? Tanong ni Tita Jem may halong biro. Paano naman? Ipinagpalit yung pamangkin mo sa iba. Dagdag pa ni Papa. Ipinagpalit sa mas pogi? Hula ni Tita. Umiling si Nanay na natatawa. Sa mas mayaman? Hula niya ulit. Sa mas maganda. Tawa ni Papa. Pareho pala ang hanap nila. Nagkagulo ang tawanan sa mesa. Napailing na lang ako. Hindi naman ganun. Depensa ko. Hindi lang talaga nag-work. Tumahimik sandali si Tita Jem. Tapos tumingin sa akin. Darating din yan. Sabi niya nang seryoso ang tono. Huwag mo lang madaliin. Hindi ko alam kung bakit pero parang may bigat ang mga sinabi niya. Parang hindi lang para sa akin. Pagkatapos ng almusal, nagligpit kami ng pinggan. Naiwan kaming dalawa ni Tita sa kusina. Inabot niya sa akin ang mga plato. Maingat, parang sanay na sanay sa ganitong gawain kahit matagal na siyang wala rito. Malaki na ang pinagbago ng bahay, no? Sabi niya. Pero parang pareho pa rin ang pakiramdam. Kaya nga po Sagot ko naman. Parang hindi umaalis ang alaala. Tumango siya. Buti na lang nandito ka. Ang laki ng tulong ng pananatili mo rito. Napatingin ako sa kanya. Nandito lang po ako. Sagot ko. Palagi po yan. Nagtagal ang tingin niya sa akin bago siya ngumiti. Isang ngiting may halong pasasalamat, pagod at kung anumang hindi ko pa kayang pangalanan noon. Hapon ng araw na yon, mainit ang hapon sa Batangas. Yung klase ng init na dumidikit sa balat kahit hindi ka gumagalaw. May problema ang linya ng tubig sa likod ng bahay. Mahina ang agos. Minsan bigla na lang nawawala. Ako na ang nagkusa. Sanay na rin naman na ako sa ganitong ayos-ayos. Hinubad ko ang pangitaas ko bago lumabas. Alam kong mababasa ako at wala namang bisita. Yon ang iniisip ko. Nakaluhod ako sa tabi ng gripo. Hawak ang wrench, pawis na kahit hindi pa nababasa. Tahimik ang paligid, tanging huni ng ibon at lagasgas ng kaunting tubig. Doon ko napansing may presensya sa likuran ko. Yung pakiramdam na may nakatingin kahit hindi ka lumilingon. Paglingon ko, nandoon si Tita Jem. Nakatayo siya sa pintuan ng kusina. Hawak ang isang baso ng tubig. Hindi siya agad nagsalita. Nakatingin lang at hindi yung simpleng sulyap, kundi yung matang parang may sinusukat, may tinatandaan. May problema sa linya? Tanong niya sa wakas. Opo. Sagot ko naman, sabay balik sa ginagawa. Parang may bara lang po. Sabi niya pero hindi siya umalis. Ramdam ko ang mga tingin niya, Miss Hart.
Hindi ko alam kung bakit bigla ako naging conscious sa galaw ng katawan ko. Kung paano humihila ang braso ko sa wrench, kung paano bumabakat ang pawis sa balat ko. Pilit kong binabaliwala. Mark, bigla niyang sabi. Po? Hindi na nga ikaw yung binatil yung huli kong nakita. May kakaiba sa tono niya. Walang biro, hindi rin simpleng obserbasyon. Parang may init na dumaan sa hangin sa pagitan namin. Napatingin ako sa kanya. Ngumiti siya. Tahimik lang pero ang mga mata niya, matagal na napako sa akin bago siya umiwas ng tingin. Matagal na po kasi kayo. Hindi ko natapos ang sasabihin ko. Alam ko, sagot niya agad. Ang bilis ng panahon. Tumango ako, pero may kung anong humapit sa dibdib ko. Bumalik ako sa ginagawa, pero mas mabagal na ang mga galaw ko ngayon. Parang bawat segundo ay may bigat. Lumapit siya ng kaunti. Sapat para maramdaman ko ang presensya niya. Naamoy ko na rin ang pabango na gamit niya. Bigla kong napansin na mas mabilis ang tibok ng puso ko. Mag-iingat ka, sabi niya ng mahina. Baka magkasugat ka. Opo tita, sabi ko ulit kahit hindi ko siya tinitingnan. Nang matapos ako, tumayo ako at kinuha ang tuwalya sa balikat ko. Doon lang kami muling nagkatinginan. May sandaling katahimikan ang namagitan. Alam mo, kung hindi lang siguro kita pamangkin, sabi niya, baka ako na mismo ang kumaladkad sa'yo papuntang kwarto. Napamang ako sa sinabi niya. Tita, tanging nasabi ko, hindi ko alam ang idudugtong. Napangiti siya ulit. Biro lang. Ngunit hindi ako natawa, Miss Hart. Kahit nung tinalikuran na niya ako, ramdam ko pa rin ang kakaibang kilabot sa katawan ko. Ramdam ko maging ang paghigpit ng pantalon ko sa may bandang ibaba. Kinagabihan noon ay hindi ako makatulog. Paulit-ulit sa isip ko ang mga sinabi ni tita. Kahit pa sinabi niyang biro lang yon, iba pa rin ang dating sa akin noon. Maging ang paraan ng pagtitig niya sa akin ay iba talaga, Miss Hart. Paulit-ulit kong tinatanim sa utak kong tita ko siya. At ang lahat ng pumapasok sa utak ko ay hindi tama. Bawal at mali. Kinabukasan, pilit kong iwinawaksi sa isip ko ang lahat ng yun. Pilit kong ibinaon sa limot ang mga nangyari at sinabi niya kahapon. Pero iba pala talaga gumalaw ang temptasyon. Kahit sa mga maliliit na bagay at kaunting interaksyon, nagagawa nitong pukawin ang pilit mong pinapatay. Pagpunta kong kusina ay nakita kong may inaabot si tita sa cabinet. Nahihirapan siyang abutin ito, kaya lumapit ako at inabot ito para sa kanya. Napatigil siya. Maging ako ay nahinto at naiwan ang kamay sa ere nang mapagtanto kung gaano kami kalapit. Nagsitayuan ang mga balahibo ko nang humarap siya sa akin. Mas lalong nagdikit ang aming mga katawan at pakiramdam ko noon ay lalagdatin ako, Miss Hart. Dali-dali kong ibinigay sa kanya ang tasang mula sa cabinet at kaagad na lumayo sa kanya. Pinagpawisan ka yata, Mark. Pilya niyang sabi. Tila alam kung bakit. Tila may ibang ipinapahiwatig. Po? Mainit po kasi. Maalinsangan. Utal kong sabi. Ganun ba? Tanging sagot niya na may kakaibang ngiti. Pagdating ng tanghali, nakahilata ako sa may sofa sa sala at nanunood ng TV. Nagulat ako nang dumaan siya sa harapan ko at umupo sa kabilang dulo ng sofa. Naka-dolphin short lang siya at sando na puti. Napalunok ako nang mapansing wala siyang suot na panloob sa itaas. Pilit kong iniwas ang tingin at itinuon sa TV. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko ng sandaling yon. Kamusta naman ang trabaho mo, Mark? Pagbasag niya sa katahimikan. Labis na pagpipigil ang ginawa ko para hindi siya lingunin, Miss Hart. Okay naman po, tita. Sagot ko sa pilit na boses. Wala ka bang duty ngayon? Tanong niya uli. Umiling ako. Katatapos lang po kasi nung last project namin. Naghihintay pa po kami ng kasunod. Hindi talaga ako makatingin.
Kita ko ang marahan niyang pagtango sa gilid ng aking mga mata. Mabuti naman kung ganon, nang makapagpahinga ka rin. Ikaw ta, kamusta naman po ang buhay niyo sa US? Tanong ko at pinapagaan ang atmosphere. At pinapakalma ang naguhumirentado kong damdamin. Okay lang din naman, katulad lang din ng takbo ng buhay niyo rito. Pamilya at trabaho. Sagot niya. Kayo po ni Tito, kamusta? Hindi ko napigilang itanong. Ilang minuto rin bago siya sumagot. Sobrang busy nun sa trabaho eh. Sa sobrang busy, nakalimutan na ata niyang minsan may asawa siya. Kaya heto, lanta na. Natatawa niyang sabi. Nakitawa na rin ako ng pilit. Parang may kakaibang epekto sa akin ang huli niyang sinabi. Parang muling nagulo ang kumalma na sanang pagkalalaki ko. Hanggang sa lumapit siya sa tabi ko. Napahigpit ang hawak ko sa throw pillow nang dumikit ang balat niya sa balat ko. Lalo pa nang dumantay ang mga kamay niya sa binti ko. At hindi pa siya nakontento. Hinaplos pa niya yon. Nagsimulang bumigat ang paghinga ko. Ikaw, Mark. Lalaki ka rin at may pangangailangan. Hindi mo ba yun gustong tugunan? Hindi na ako sumagot, Miss Hart. Gulat na napatingin sa akin si tita nang bigla akong tumayo. May iwan na po muna kita riyan, tita. Kaagad ko siyang tinalikuran at pumasok ng kwarto. Baka ay hindi na ako makapagpigil at doon sa sala mismo, makalimutan kong pamangkin niya ako. Pagkapasok ko ng kwarto ay dumiretso ako sa banyo at nag-shower. Baka sakaling matangay ng malamig na tubig ang tila nagbabaga akong pakiramdam. Ngunit ilang sandali lang, nagulat ako nang biglang bumukas ang pinto ng banyo at pumasok si tita. Tita, ano pong ginagawa mo rito? Hindi siya sumagot. Pinasadahan niya ng tingin ang aking kabuuan. Pumasok siya ng tuluyan at isinara ang pintuan. Lumapit siya sa akin hanggang sa maging siya ay basang-basa na rin. Napaangat ako ng tingin sa kisame upang hindi siya matingnan. Ngunit hinawakan niya ang aking mukha at ipinantay sa kanya. Alam kong nagpipigil ka lang, Mark. Pero heto na ako. Palay na ang lumalapit sa'yo. Pipigilan mo pa rin ba ang sarili mo? Nang sinabi niya yon, hindi ko na napigilan ang sarili. Hinawakan ko ang mukha niya at sinunggaban ang mga labi. Mabilis at mapusok, walang sinasayang na segundo. Mahigpit siyang napakapit sa akin nang isinandal ko siya sa pader at magsimulang gumalaw ang mga kamay ko. Walang parte ng kanyang katawan ang hindi nadaanan ng haplos nito. Sa loob ng banyong yon, tuluyan kong nakalimutan na pamangkin niya ako. Ang tanging nasa isip ko lang ng mga sandaling yon ay kung paano ko mapapaligaya ang babaeng nasa harapan ko. Kinabukasan parang walang nangyaring kababalaghan sa pagitan namin ni tita. Normal kaming mag-usap sa harap ng pamilya. Nagbibiruan, nagkwentuhan. Parang wala lang. Parang walang kasalanang ginawa. Parang walang maling naganap. Pero sa tuwing nagtatagpo ang aming mga titig, bumabalik sa alaala naming pareho ang nangyari sa banyo. At ang alaalang yon, mas lalong nagpapasabik sa akin sa kasunod. Pagsapit ng hapon, nadatnan ko siyang naghihiwa ng karne sa may lababo. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya mula sa likod. Ano ba, Mark? Baka may makakita sa atin. Mahinang sabi niya. Pero hindi ako umalis, Miss Hart. Sa halip, hinalikan ko ang leeg niya. Mark, nahihirapan niyang wika. Napasingap siya nang magsimulang gumapang ang mga kamay ko. Tumigil ka, Mark. Paanas niyang sabi. Pilyo akong napatawa. Inilapit ko ang bibig ko sa kanyang tenga at bumulong. Humanda ka sa akin mamayang gabi. Mabilis akong napabitaw sa kanya nang makarinig ako ng mga yabag at kunwari ay tinutulungan siya sa ginagawa. Sumapit ang gabi, Miss Hart. Nang tahimik na ang buong bahay, natagpuan ko na lamang ang sariling nakatayo sa pintuan sa harap ng kwarto ni tita. Hindi na ako kumatok. Pinihit ko ito ng mahina
At tama nga ako. Hindi yun nakalak. Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Sabi niya agad pagkapasok ko. Hinintay ko pang makatulog sila. Sabi ko. Umupo ako sa kanyang kama. Siya naman ay ganun din at humarap sa akin. Hindi ka ba natatakot, Mark? Tanong niya habang pinaglalaruan ang buhok ko. Saan? Sa ginagawa natin. Sa paglalaro natin sa apoy. Sinalubong ko ang mga titig niya. Ikaw, tita. Hindi ka ba natatakot kung anong sasabihin nila? Balik kong tanong sa kanya. Hinaplos niya ang dibdib ko. Ayoko munang isipin yon, Mark. Ngayon, ito muna ang mahalaga. Sabi niya at mahinang gumalaw sa ibabaw ko. Hinalikan ko ang balikat niya. Patungo sa leeg hanggang sa labi niya. Humigpit ang kapit niya sa balikat ko at pilit na pinipigilan ang mga daing na nais ko mawala. Sa kailaliman ng gabi at katahimikan ng bahay, may dalawang nilalang sa loob ng kwartong yon na nangahas ng sandali. Sandaling hindi dapat. Sandaling labis ang bigat. Lumipas ang mga araw at ganun pa rin kami ni tita. Patuloy kaming nagtatagpo sa mga oras na walang nakakaalam. Sa parte ng bahay na walang nakakakita. Sa mata ng lahat, normal lang kami. Walang anumang nakakaduda o anumang mali siya. Ngunit kapag kaming dalawa na lang, wala na ang linyang dapat ay nasa pagitan. Kapag kaming dalawa na lang sa sarili naming mundo, hindi ko na siya tita. Hindi na niya ako pamangkin. Kapag magkadikit na ang aming mga katawan, nakakalimutan na niyang may pamilya siya sa Amerika. Na may asawa siyang naiwan. Wala ba kaming konsensya? Meron. Minsan rinig ko ang sigaw nito. Ngunit madalas, mas malakas ang paanyaya ng tukso. Hindi ba kami takot mahuli? Sobra. Ngunit mas takot kaming hindi maramdaman muli ang isa't isa, Miss Hart. Hanggang sa dumating ang hangganan ng lahat. Mag-iingat ka ron, ha? Sabi ni Mama kay tita at niyakap ito. Bumuti na ang kalagayan ni Lola at kailangan na rin bumalik ni tita. Sa susunod mong bisita, isama mo na ang mga pamangkin ko, ha? Sabi naman ni Papa at niyakap ng mahigpit si tita. Napatingin siya sa akin. Malungkot siyang napangiti. Sunod niya akong niyakap ng mahigpit. Tila ayaw akong pakawalan. Mag-iingat ka po, tita. Sabi ko, mamimiss kita. Dagdag ko nang malapit sa kanyang tenga. Ako rin. Mamimiss kita. Sana may babalikan pa ako. Mahinang sabi niya, sapat na ako lang ang makarinig. Maraming nangyari makalipas ang ilang buwan mula nang umalis si tita. Dumaan ang halos 3 taon at tuluyang namayapa si Lola. Muling umuwi si tita kasama ang buo niyang pamilya. Ngunit hindi nangyari ang sinabi niyang may babalikan pagbalik niya. Kasi pagbalik niya, ikakasal na rin ako, Miss Hart. Hindi na kami muling nagkausap nang makabalik siya. Tuluyang ibinaon namin sa nakaraan ang nangyari sa amin. Tuluyan naming inilibing ang alaalang kaming dalawa lang ang nakakaalam. Ngayon, Miss Hart, masaya na ako kasama ng aking asawa. Oo, may paminsan-minsang naaalala ko si tita at ang nakaraan namin. Pero dahil nga nakaraan na yon, mananatili yung nakaraan. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig. Lubos na nagmamahal, Mark.